Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating pong tukukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 9, talata 51 hanggang 56. Sabi dito, nang nalalapit na ang panahong iakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw silang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Na makita ito ni Santiago at ni Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Ito pong binasa natin, ito po ay isang lugar sa Samaria na kung saan hindi tinanggap yung ating Panginoon. Dito po ay nagpauna yung ating Panginoon ng kanyang mga lingkod upang ipaganda siya na matutuluyan. Pero sabi nga doon, hindi siya tinanggap, no? Kasi ayaw ng mga Samaritano natanggapin si Jesus kasi patungo siya sa Jerusalem. Kasi alam naman natin, merong conflict ang mga Samaritano at mga Hudyo. No? Hindi sila nakikipagbanding, no? Yung mga Hudyo sa mga Samaritano. So merong hidwaan, di ba? So nang nalaman ito ni Santiago at ni Juan na ayaw tanggapin yung ating Panginoon, nag-request sila, no? Kung pwede, kung payag kayo, Panginoon, magpapababa kami ng apoy sa lugar na ito. So dito, siyempre, dahil nga sa conflict, nadala sila doon sa kanilang emosyon, no? Kasi siyempre, dahil ayaw din nila na ganun ang ginawa sa ating Panginoong Hesus, so nadala sila doon sa kanilang emosyon na kung pwede, paulanan ng apoy itong mga taong ito. Pero siyempre, sa paglilingkod sa Panginoon, isa sa tinuturo sa atin, hindi tayo dapat nagpapadala sa emosyon natin, sa galit natin. Dapat alamin natin ano ba yung misyon natin, no? Bakit tayo dinala sa lugar na yon, mga kapatid. Diba? Kaya nga, pag dinala kasi sa lugar at walang tumanggap sa iyo, hindi sasama yung loob natin. Kaya nga sabi doon, ipagpag mo yung alikabok sa iyong mga paa. Ibig sabihin, yung ano ba yung sama ng loob mo, tanggalin mo, no? Iwanan mo. Kasi bakit? Kasi pag pumunta ka dun sa isang bahay na yun, baka yung sama ng loob mo, baka yun ang ma-share mo. Imbis yung kabutihan ng Diyos, imbis na yung kaligtasan, imbis na yung biyaya, imbis yung kabutihan ng Diyos, yung madala mo dun sa kapitbahay ng taong hindi tumanggap sa iyo, baka yung chismis yung sabihin mo, ano ba yung kapitbahay mo na sama-sama ng ugali, no? Hindi kami tinanggap. Baka mamaya yung sama ng loob mo, yun ang dala mo. So imbis na mabuting balita, masamang balita, mahirap pa yung kung kapitbahay niya, yung kaaway niya pala yung hindi tumanggap sa iyo, di gatungan ng gatungan. Sabi sa iyo, ganyan talaga mga ugali niyan, di ba? So, imbis na kapayapaan, yung dala natin, imbis yung mabuting balita dala natin, pag nagdala tayo sa ating mga emosyon dahil hindi tayo tinanggap, kasi minsan yun ang naging problema, no? Kalakasin natin minsan, tayo kasi, pag medyo may nakakakilala na sa atin, no? Tumatagal na tayo sa gawain, kapag may pupuri na sa'yo, sabi sa'yo, uy, ang husay mo naman, minsan nilalagay natin sa ulo natin, minsan gusto natin, pagdating natin dun, welcome na welcome tayo, di ba? Di ba? Parang dating natin, para tayong mga VIP. Tapos pag hindi mo nagustuhan yung pag-welcome sa'yo, sasama yung loob mo. Kaya nga, tinuturo sa atin,
Tinawag tayo para mag-serve, hindi para pagserbisyuhan, kundi tayo yung mag-o-offer, magbibigay ng serbisyo sa tao. Diba? So, minsan ganun no? Masaan mag-ano tayo sa emotion natin. Diba? Gagamitin natin yung posisyon natin. No? Kaya ganyan pala kayo Tingnan natin mamaya pag tayo ko sa pulpito. Minsan dadalhin mo sa pulpito. Di ba? Imbis na mabuting balita na judgment na yung dala natin sa pulpito. Hindi na yung pag-ibig ni Kristo, yung dala natin. Diba? Yung dala natin, yung emosyon natin, galit natin, ginagawa na natin personal. Diba? Kasi yun ang magiging problema, mga kapatid. No? Sasabihin nila, itong nangangaral nito, pinipersonal na kami. Kasi bakit? Kasi dala sa galit Diba? So, imbes na ma-unify yung mga mananampalataya, nagkakaroon ngayon ng kampi-kampihan, nagkakaroon ngayon ng division. Diba? Kasi nga bakit? Kasi dala sa emotion Apoy agad ang gusto. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, iba yata yung espiritong dalaan ninyo, nasa inyo. Iba yata yung espiritong nasa inyo. Yan. So sa ating mga lingkod ng Panginoon, hindi dapat tayo magpapadala sa emosyon natin. Diba? Alamin natin ano ba yung mission natin, bakit tayo dinala doon. Ang purpose doon ng ating Panginoon para magligtas kasi yun naman ang sinabi niya sa mga alagad niya, di ba? Hindi para mapahamak ang tao, kundi para ang tao ay iligtas. Diba? Hindi siya naparito para ipahamak ng tao, kundi para iligtas. Siyempre, kung ganun yung dala natin, dala tayo sa emosyon, imbis na maligtas yung tao, napahamak pa. Kasi bakit? Imbis na madala mo yun sa Panginoon, dahil na ano lang yung ego mo, yung ego natin, nagsalita tayo ng mga masama, ganito. Imbis madala natin sa Panginoon, napalayo pa. Di ba? Siyempre, pag may masama na ng loob yan sa iyo, hindi kahit anong ganda ng pangangaral mo, wala na epekto. Hindi pa kikinggan niya kahit anong ganda ng sasabihin mo. Pag may sama na ng loob yan sa iyo, pakiramdam niya, lahat ng sasabihin mo, personal. Siya palagi yung tinatamaan. Siya palagi yung pinipersonal mo. Di ba? Hindi ganun, mga kapatid. Kasi kung nandun yung pag-ibig, mararamdaman naman ng tao yung pag pinipersonal mo, hindi di ba? Pero kung nandun yung pag-ibig na galing sa Panginoon, hindi personal yung dating sa kanila, kundi yun ang magbubukas sa kanila ng katotohanan para sila ay maligtas. So dito may makita natin, mga kapatid, no? Sabi ng Panginoon, iba yung espiritu mo. Diba? Sa mga naglilingkod sa Panginoon, kung puno tayo ng galit, imbes na kapayapaan yung dala natin is galit o kaya hindi mabuting balita yung dinadala natin, kailangan natin i-search yung puso natin. Baka hindi na espiritu ng Diyos ang nasa atin. Baka ibang espiritu na. Di ba? Kaya, mga kapatid, ilagay natin palagi sa puso natin, ano ba yung mission natin? No? Normal yun na may mga tao na hindi tayo tatanggapin. Hindi naman tayo yung hindi nila tinanggap Ang hindi nila tinanggap yung nagsugo sa atin. Diba? Huwag sasama yung loob natin kasi sinabi na ng Diyos yan mararanasan natin yan. Huwag tayo masyadong pa-VIP. Di ba? Hindi lahat ng pangangaralan natin magiging mag-o-okay sila. Pero siyempre, yung mga time na yun, kailangan natin mag-reflect. No? Baka may kulang din tayo. Di ba? Baka may mali rin tayong nasabi. Di ba? So dito, mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Tayo ay tinawag ng Panginoon upang ang tao ibalik sa Kanya pagkaroon sila ng kaligtasan. Hindi tayo naririto para ipahamak sila. Hindi tayo maging parang stumbling block. Hindi tayo magiging katisuran nila. Diba? Yung nga sabi, baka sa tagal natin paglilingkod sa Panginoon, ni isa, wala tayong nadala sa Panginoon. Baka mas marami pa yung natisod, yung nanghina sa pananampalataya ng dahil sa atin. O pananagutan natin sa Diyos yun. Sabi nga,
kung ikaw yung magiging rason ng pagkakasala ng iyong kapatid, sabi doon, mas mabuti pa nalagyan ka ng gilingang bato at itapon sa dagat. Di ba? Parang sa ano pa yung mas mabuting hindi ka na lang nabuhay, no? Isa ikaw pa yung naging rason ng pagkakasala ng ating kapatid. So, yun lang mga kapatid, nawa ay maging pagpapala ang bawat isa sa atin at sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, gamitin tayo upang marami pang mga tao ang abutin ng salita ng Diyos at magkaroon ng kaligtasan. God bless po sa ating lahat.